Mapagpalang umaga po sa lahat. Ayan guys, good morning everyone. Ayan, yan. Shoutout po pala sa lahat. Ay mga kapatid, ay mga followers, ay mga subscribers. Shoutout po sa inyo. Ayan guys, for today's video, gawa tayo ng video. Ayan. Kasi may nagtatanong sa messenger ko na Prince John o Bro Prince, kailangan ba talagang magsimba sa simbahan ang isang mananampalataya ng Diyos? Okay po, sagutin ko kayo. Ayan, ang buong katotohanan yan sa akin ngayon. Noon, lagi akong nasa simbahan. Simba talaga ako noon guys. Ayan, panata ko na yan sa buhay ko noon. Nung tumalikod ako kay Ama, almost 7 years din, binigyan ako ng sakit. Yeah. Dating exalter po ako o associate pastor po talaga ako. Yan, buong katotohanan yan. Within mga almost 3 years ata. Yan guys. So ngayon, mga tanong nyo sa messenger ko na kailangan bang magsimba sa simbahan ang lahat ng mananampalataya kay Ama. Yan. So ito po sagot niyan. Tang yan. Pwede namang hindi at pwede rin namang sa simbahan. Yan. Kasi sa totoo lang sa akin po mga kapatid ay alam ko buong katotohanan. Hindi ako naniwala sa tao. Diyos ang paniwalaan. So ayun na nga guys, sa mga tanong nyo, pwedeng kung pwede ba na sa simba, kailangan ba talaga na sa simbahan ay laging magsisimba? Ang sagot ko po dyan, pwede rin sa simbahan, pwede rin namang hindi, sapagkat alam ko po talaga ang kalooban ni Ama. Yan. Ayan, ipasa ko muna to ng may foundation din tayo. Yan, basahin natin. Ayan po, so sabi ni Ama sa kanyang salita. Ano ba sabi ni Mesiya o ang ating Ama? Yan. Actually talaga guys, ihaya ko sa inyong buong katotohanan. Ang anak at ang Ama ay isa lang talaga. Kaya sa mga post ko na puro Ama, si Panginoong Kristo Jesus din po yan. Ang meaning ko po dyan. Siya ang nag-utos sa akin. Ano ba sabi niya? Sa salitang yan, di ba? Ang Diyos ay espiritu. Kaya lahat ng mananampalataya o magsisimba sa Diyos, dapat simbahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. So yan, simbahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Hindi niya sinabi na simbahin mo ang Diyos sa simbahan sa espiritu at katotohanan. Yan ang sabi niya sa Samaritan na yan, na babaeng dyan o kumuha ng tubig sa balon na yan. Kung basahin mo ang whole message niyan, dyan mo malalaman. Ano bang sabi niya dito? Sabi ng mga taga-Israel o mga Hudiyo, dapat doon kami magsimba sa Jerusalem. Hindi bawal dito sa bundok. Ano bang sabi ng Mesiya o ni Ama? Dumating na ang araw na ito at ito na yun. Nasambahin niyo ang Ama sa espiritu at katotohanan. Hindi niya sinabi na doon kayo magsimba, kundi dito talaga sa bundok na to. So ayun na guys. Ayun ang mga sagot sa tanong niyo. So sabi ni Ama na ulit-ulitin ko lagi na ang Diyos ay espiritu. Kaya sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Hindi siya sinabi na sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan sa simbahan. Kundi kahit sa bundok na ito, at ito dumating na, sabi ng Panginoong Hesus, na kahit hindi naman kayo pumunta sa Jerusalem o kahit dito lang sa bundok na ito, ay pwede kayong magsimba. Basta hinahanap ni Ama ay yung magsimba sa Kanya sa espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay espiritu. So ayun na. Kaya pwede yun. Kasi ako kahit dito lang ako sa bahay, sinasamba ko si Ama, o kahit saan mang sulok ng kagubatan, sinasamba ko si Ama sa espiritu at katotohanan. Yan ang buong katotohanan yan. Ang isang parables naman yan, ang supporting verse natin. Ano ba sabi ng kahit hindi ko na ipasa dito i-forward. Ano ba sabi ng mahal na Panginoon Hesus?
ng parables niya o illustration niya. Sabi niya, may isang nagsisimba sa Diyos, nasa simbahan. At ang maniningil ng buwis naman ay nasa labas. Ayun. O sino ba ang kinululugdan ng Diyos sa time na yun? Sabi ng mananampalataya, Panginoon, nung nanalangin siya, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, hindi ako katulad ng taong yan. Sapagkat ako'y nag-aayuno, nagsisimba sa iyo at nag-aayuno 3 beses every 1 week. At nagbibigay ako ng ikanapo. Ano bang sabi ng taas ang yung isa, maniningil ng buwis sa labas lang ng simbahan, hindi pumasok. Ginanon lang ang dibdib niya at tumingala sa langit. Ama, patawarin mo ako sapagkat ako'y makasalanan. O sino ba ang kinalulugdan ng Diyos doon? Nasa simbahan ba o sa labas? Yung nasa labas. So ang karugtong ng salitang yan, ano sabi ng mahal na Panginoon Hesus? Sabi niya, ano ang kinalulugdan ko? Hindi ako nalulugod sa taong yun na nasa sa loob ng simbahan na nananalangin ng ganon. Ang kinalulugdan ko yung nasa labas. Yung tinapik niya lang yung dibdib niya at tumingala sa langit. Ama, patawarin mo ako sapagkat ako'y makasalanan. Hindi siya pumasok sa simbahan. Bakit kinalulugdan siya ng Diyos? Yan ang mga, kasi ako alam ko ang buong katotohanan na yan sa pagsisimba sa Diyos. Kaya ako, magsimba man ako sa simbahan o dito lang ako sa labas o hindi sa simbahan. Isa lang ang sinasamba ko ang aking Ama sa espiritu at katotohanan. Hindi sa tao o hindi galing sa bulsa ko. O galing yung tangan, yung mga ikanapulo na yan. Hindi, time of grace na po tayo ngayon. Depende na sa inyo kung basta sa akin hindi na ako maluloko niyan. Yung mga tais-tais na yan. Hindi nagturo ang Panginoong Hesus niyan . Ang nagturo niyan ang Old Testament. Pero nasa inyo na rin kung yan ang tangan. Ang will nyo sa bagay, kung magbigay man din kayo, dapat nga walang nakakalam. Kasi ang magbigay ng palihim, ginagantimpalaan din yan ni Ama. Sinusukat din yung pagbibigay mo. Pero hindi talaga dyan na illustration na kailangan talaga na force kang magbigay para simbahin mo ang Diyos. Hindi. Sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan, hindi sa ikanapulo. Yan ang buong katotohanan yan. Kaya ako alam ko. Kaya ako kahit dito lang ako sa bahay o hindi man ako pumasok doon sa simbahan na yan, alam ko ang kaluwalhatian ng aking Ama. Sinasamba ko po siya sa espiritu at katotohanan. So yan po ang mga sagot sa tanong. So yan na po guys, nasabi ko na po. Yan. Yan ang mga sagot sa tanong sagot sa tanong niyo. Kailangan ba dapat ako nga nandito lang ako sa bahay. Hindi taong yan. Magsimba man ako sa hindi. Alam niya Ama yun. Kasi nung dumating sa akin ang banal na espiritu, hindi na tao ang nagtuturo sa akin. Banal na espiritu po ang nagtuturo sa akin, hindi tao. Yan ang buong katotohanan yan. Kapag ang naniwala ka pa rin sa mga taong mga gahaman, mga ganid na yan, meaning wala sa iyong banal na espiritu. Yan ang buong katotohanan yan. Iba-iba tayo ng paniniwala. Kung yan ang paniniwala nyo, malalaman natin yan. Kung totoo ba na, kasi yan ang lagi yung sinasabi ng mga pastor at pare na may rapture talaga. Sige, malalaman natin yan. Kung may rapture talaga, malalaman natin kung sino ma-rapture sa atin. Yun, God bless everyone. Salamat po. Sa muli na naman, may mga ihayag ako. Kasi dyan ako galing sa pastor na yan. Alam ko buong katotohanan dyan sa Biblia. Hindi na ako mawawala dyan sapagkat ang guide ko, ang mentor ko ay ang banal na espiritu, hindi tao. Salamat po. God bless everyone.